Okay, so magandang araw ulit sa inyong lahat at nandito na ulit ang inyong astig na sec para pag-usapan naman yung mga reports na sinasubmit natin sa DILG at yung kay Treasurer naman sinasubmit niya sa accounting at sa COA Um, so unahin ko muna yung mga reports na sinasubmit ni Treasurer sisikapin kong ipaliwanag at base sa aking pagkakaintindi doon sa kanyang mga reports kasi sabi ko nga hindi naman ako treasurer, so wala talaga akong alam sa mga financial, or hindi naman talaga ako expert sa mga financial transactions at mga reporting, pero meron ako mga forms dito na minsan tinutulungan ko siya na gawin yung kanyang report so meron din akong counting idea. Ayan, so dito unahin natin tong cash book. Yung cash book, ito yung cash flow, yung lumalabas at pumapasok na budget sa barangay. Yung pera na pumapasok sa ating local treasury at sa bangko. Dito sa part na to sa local treasury, ito yung hawak nating pera. So, meron tayong 26,000 yung beginning balance natin. Dito kasi ito yung mga collection kasi, ito yung mga nakokolekta natin sa resibo, yung mga bayad sa mga clearances. Ayan. So, dito naglagay siya September 1 to 21. Meron pumasok na collection na 720. So, yung balance na hawak natin ay 27,340. So, ito naman ay dinideposit. Pag dineposit yan, papasok siya dito sa cash in bank. So, madadagdag siya dito. So, kung mapapansin nyo dito sa cash in bank, may pumasok na 463,103. Ito yung NTA, yung National Tax Allotment natin galing sa national government. At pumasok nga siya ng September 1, 2022. Ayan. So, nadagdag siya. Kung meron tayong 1,849,604 dati, ay nadagdag yung 463,000 kaya nagkaroon ng 2,304,067. Ayan. So, dito naman, pagdating sa part na to ay lumabas naman yung pera. Binili natin, nakalagay dito, payment of construction materials for the improvement of multipurpose hall. Ayan. So, noong September 5, 2022. So, binili natin ng materials yung 200,000. Kaya nabawas na siya doon sa pera sa bangko. Ayan, so nagbawas na siya ng nagbawas. Pagdating dito ay mayroong interest pay. Ayan. Tapos, siguro next month, nag-deposit siya nito. So, ganun lang, cash flow. Cash flow ito, yung pumapasok at lumalabas na pera ng barangay. So, yun yung cash book. So, next form ay yung, ito? RAAP. Record natin. Ayan, yung RAAF, Report of Accountability for Accountable Forms. Ito naman yung mga OR, official receipt at saka yung mga yung mga cheque na ginagamit natin. So, nakalagay dito yung series, saan ba nag-umpisa at hanggang saan yung nagamit na OR at yung nagamit na cheque. So, check number to, OR number at check number. Ayan. Yung series niya. Ilan ba yung nailabas nating OR? Ilan ba yung nailabas nating cheque? So, nakalagay dyan. From this series to this series. Ayan. So, dito may balance Hindi ko to perfect So, basta nakalagay dito yung series number ng OR at ng cheque. Dito sa form na to. Report of Accountability for Accountable Forms. Ayan. So, hindi ko na ipaliwanag ng further kasi sabi ko nga, hindi ko alam kung tama ako. So, para meron lang kayong idea. Ayan, so, sarado natin yan. Sunod natin yung RCD, Report of Collections and Deposit. Ay, record natin.
Report of collections and deposit. Ito yun. Hindi ko pala nalagyan to. Hindi ko na fill out. So, dito lang naman nilalagay yung mga nagbayad sa atin. Ano po? Yung mga kumuha ng clearance. Dyan. Lagay natin dyan sa payor. Yung date. Yung number ng OR. Ano ba yung kinuha niya? Business clearance ba? Barangay clearance, certification. Yung amount. So, ito yung period niya. November 1 to 30, 2023. Tapos, dapat nandito yung total. Ayan. Ayan yung form na ginagamit sa pagre-report ng ating mga collection and deposit. So, nakalagay din dyan yung serial number, yung series number ng OR. Ano po. So, sarado natin yan. Punta tayo kay RCR. Yung RCR, halos kaparehas to nung RCD natin, report of collection and disbursement. Ito naman ay report of collection and remittances. Halos parehas lang to. Kung ano ang laman ng RCD, yun din ang halos ang laman nitong RCR. Ano po? Punta tayo kay REI, Record of Estimated and Actual Income. So, nakalagay naman dito yung estimated income natin, yung estimated budget natin na nilagay natin sa budget. So, nakalagay dyan yung real property tax, estimated real property tax for the year 2022. 2022 itong ginamit kong form. Yung share natin sa IRA o yung national tax allotment natin. Ayan. So, nandyan din yung collection natin sa CTC, sa business tax, sa clearances, sa miscellaneous, mga estimated lahat yan. So, ang sigurado lang dyan ay yung NTA. So, yung total budget natin, total amount ng budget natin sa taong 2022. Tapos, nakalagay naman dito sa baba, yung actual na pumapasok na pera. Halimbawa na lang, December 2022, may pumasok na 463,102. Ayan. Pumasok siya galing sa national government. Yun nga yung NTA natin. Tapos may pumasok na collection, 25,972. Ayan. So, may business tax tayo, may clearances. Ayan. So, yun yung mga actual na pumapasok. Ano po? Na pera. At, andyan sa baba yung mga balanse. Ano po? So, yun yung form para sa record of estimated and actual income. Sarado natin yan. Yan. Punta naman tayo sa RAO. Yung RAO, yung Record of Appropriations and Obligations. Bakit malito? Ayusin natin. Ito, yung bawat bahagi ng budget ay merong monthly reporting. So, dito sa form na to, pinakita ko lang yung MOOE, yung Maintenance and Other Operating Expenses natin na budget at yung nilalabas. Ano po? Meron din yung BDF, meron din yung LDRMF, meron din yung SK, meron din yung GAD, ano po, yung General Development Fund natin, at yung capital outlay, ano po. So, dito yung MOOE lang, pinakita ko lang yung MOOE muna. So, nakalagay naman dito lahat ng allocated budget sa ating MOOE. Nandyan yung general service, travel expenses, training seminar, office supplies, water expenses, electricity expenses, fidelity bond, MRF rental, membership dues, other MOOE. So, nakalagay yan dyan. Yung mga budget niyan, yung allocated budget niya, nakalagay yan dyan. Tapos yung total niya. At pagkatapos niyan, sa baba naman nakalagay yung mga nilalabas nating budget. Halimbawa na lang, nung November 10, 2021, naglabas tayo ng 1,402 pambayad ng kuryente. Ayan. So, naglabas na naman tayo nung October 12, ng 4,000 pambayad ng rental. Bakit siya 4,000? Kasi dapat November, nagbayad tayo ng November eh. Kaya lang naipon. So, October na. Minsan kasi hindi natin mailabas yung budget kasi minsan kulang yung balance natin sa bangko. So, minsan nag-accumulate yung mga bayarin natin. Ayan. So, dito mayroong 391 water expenses. Hindi ko alam bakit nawala ang date nito. Ayan. So, yun yung RAO. Ano po? So, sa dulo niyan, sa dulo ng RAO, ay yun namang
Sa, ayan. Yun namang saob, yung Statement of Appropriations and Obligations. Statement of Appropriations, Obligations, and Balances. Ayan. So, nandyan yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahagi ng budget natin. So, personal service, maintenance and other operating expenses, capital outlay, gender and development fund, Sangguniang Kabataan Fund, Local Disaster Risk Reduction and Management Fund. So, nandyan yung mga allocated budget. Yung original allocated budget niya, kung merong dagdag na budget, lalagyan niya sa supplemental. Tapos, ito yung total. Pagkatapos naman, nandito yung mga obligation. So, yung nilagay natin sa RAO na mga nagastos na, ay yung total na naipapasok dito sa obligations. At yung balance ay nandyan. Ayan yung SAOB natin, or Statement of Operations, Obligations, and Balances. Yan, nagmamadali na si Secretary. Ayan, so, sinasubmit din ito ni Treasurer monthly. So, kailangan niya mag-submit ng report monthly kasi pag hindi siya nag-submit ng report monthly, hindi kami makaka-honoraryo. Wala kaming financial transactions. So, ganun yun. Okay? So, ito namang record of checks issued. Ayan. So, ito ang hindi ko masyadong nagigets kasi although nakalagay dito yung mga nilalabas nating budget, ayan, may gross amount siya. Ayan, babawasan siya ng VAT. Ayan, medyo nagigets ko na. Babawasan siya ng VAT. Magkano ba yung tax na ibabawas doon sa... na-discuss ko doon sa isa kong video, yung video ko sa pag-disburse ng budget ng barangay. Yung mga tax na binabayaran natin, halimbawa na lang pag nag-purchase tayo, merong mga certain tax na babayaran tayo. Ito, may nakalagay dito yung 5%, merong 2%, merong 1%. Ayan. So, yung mga tax na halimbawa na lang ito sa payment for electric expense. Ayan. So, meron siyang 2% VAT at meron siyang 2% tax at meron din siyang 5% tax. So, ibabawas yun doon sa 2,087.92. So, ang matitira na lang ay 2,062. So, yun lang yung ibabayad natin. Yun lang yung ibabayad natin doon sa, halimbawa sa water district. Or halimbawa doon sa supplier ng pinurchase natin na material. Yun lang yung ibabayad natin. Yung nandito sa net amount. Tapos yung tax na yun, tayo na magbabayad doon sa BIR. Si treasurer na magbabayad doon sa BIR. So, ito yung form ng record of checks issued. Ayan. So, nandito naman pala yung mga check number na nilalabas. Ayan. Nakalagay naman dyan. Ayan. Okay. So, yun yung mga regular reports ng ating treasurer. At bukod sa mga forms na yun, ay meron din siya mga ina-attach pa na mga MOVs or yung mga means of verification or yung mga proof. Katulad ng mga pictures ng activity, ng mga program, payroll, attendances, resibo, delivery receipt, yung mga deposit slip. So, lahat ng proof na kailangan niyang i-attach dun sa kanyang mga reports. Okay? So, dumako naman tayo doon sa mga report ng secretary. Kami kasi dito, merong binigay na form. So, kami dito may binigay na form si DILG namin. Hindi ko alam kung ginagamit ito sa lahat ng barangay. So, dito sa amin, ito yung ginagamit namin sa quarterly accomplishment report kay DILG. So, dito, nilagay ko na lahat ng session. Kasi, ginawa ko kasi itong annual pagkatapos mo mag-submit ng quarterly report, magsasubmit ka rin ng annual report. Ayan. So, nakalagay dyan lahat ng regular session at special session. Nakalagay din dyan yung mga seminar na ina-attendan natin, yung mga resolution na napasa, ordinances, executive order na na-issue ni punong barangay, yung mga activities na ina-attendan or dinadaluhan ng ating mga barangay officials. Ayan. So, sa peace and order, yung mga tanod natin, yung mga health workers natin. So, lahat ng activity nandyan. Mahaba ito, pakita ko lang sa inyo para meron kayong idea. Ayan. Barangay. Ayan. Sa Barangay Health Emergency Response Team, napakadami naming
reporting noong, oo kasi ano to panahon to ng pandemic, kaya napakadaming activities ng ating Barangay Health Emergency Response Team. Ayan, tapos nakalagay din dyan yung mga leave of absences, barangay officials update, kung meron bang umalis, meron pumalit, meron bagong inappoint. Tapos yung record natin ng BAUC, yung Violence Against Women and Children, yung BPO ba, nakapagbigay ba tayo ng BPO, nakapag-refer ba tayo sa police, ayan, ilan ba yung number ng zone, kailan ba tayo huling nag-census, ilan ba yung household, ilan ba yung families, lahat yan nakalagay dyan. Tapos yung functionality naman ng barangay-based institution, yung mga BADAC, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, Barangay Fishery and Aquatic Resources Management Council, Barangay Peace and Order Committee, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Development Council, Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Ecological Solid Waste Management Council, Barangay Nutrition Committee. Napakadami nating barangay-based institution. So, nakalagay dyan yung mga activities na ginagawa nila. Kung nagmi-meeting ba sila, meron ba silang mga activities, yung mga program na pinapa-implement, kailan ba yun nangyari. Ayan. So, nandyan yan. Tapos, yung mga celebration na ginaganap sa barangay, nandyan din. Yung ating 20% BDF, binihingan kami ni DILG ng accomplishment report. Magkano ba yung appropriated budget para sa bawat project? Ano po? Magkano ba yung na-disburse sa araw na to? Sa buwan na to? Magkano ba yung balanse? So, ayan yung sinasubmit namin na report kay DILG sa quarterly report. Ano? So, sarado natin yan. Buksan natin itong ayan. Ito yung report sa compliance to Barangay Full Disclosure Policy. Ito naman yung report natin quarterly, alam niyo naman yung quarterly, di ba? 4 na beses sa isang taon. January, February, March, magsasubmit ka ng April. April, May, June, magsasubmit ka ng July. July, August, September, magsasubmit ka next. At ganun din last quarter. So, dapat 5 days after the quarter ay nakapag-submit ka na ng report kay DILG. So, ito, yung mga kinukumplay natin kay DILG na dapat nakapost doon sa ating Full Disclosure Board. At yan ay na-discuss ko na doon sa isa kong video doon sa ating Full Disclosure Policy. So, nandito yung barangay budget, yung financial report, yung summary of income and expenditures nung nakaraang taon, yung NPA natin na 20% or yung BDF natin na 20%. So, dapat nakalagay yan, nakapost yan sa buong taon. Pati na rin yung annual procurement plan na kung saan nakalista yung lahat ng mga materials at supplies na plano nating bilhin na allocated naman sa budget. So, dapat buong taon. Simula ng pinost siya ng January ay dapat buong taon nakapost yan. So, nakalagay dyan kung remains posted ba sa bawat quarter. Halimbawa, third quarter tayo, nag-submit ng report. So, remains posted pa. Pagdating naman sa quarterly report natin, yung list of notice of award, halimbawa na lang January, February, March. By April, nag-post na dapat tayo, within 10 days, nakapost na dapat itong list of notice of award, dun sa nanalong bidder, kung meron tayong project. Kahit walang laman yan, dapat may nakapost dyan. Kahit may naka-remarks lang na no bidding for this quarter. Ayan, so pagdating sa monthly, dapat nakapost yung ating itemized monthly collection and disbursement. So, yung mga kinokolekta natin sa barangay at yung mga nilalabas nating budget. Ayan, so sarado natin yan. Ito naman yung report natin sa lupong tagapamayapa, yung mga kasong hinahandle natin sa barangay. So, nakalagay dyan yung case number. Quarterly din ito, nakalagay yung title ng kaso, yung complainant, yung respondent, ano ba yung nature ng kaso, kung criminal ba, civil, at saan ba siya nakarating? Kasi meron tayong mediation, conciliation, arbitration, repudiation proceedings. So, dito sa kaso na to, nakarating siya sa conciliation proceedings. So, nakarating siya doon sa
pangkat ng tagapagkasundo. Kasi di ba una punong barangay, 15 days kay punong barangay, pag hindi nagkasundo, ipapasa kay pangkat ng tagapagkasundo. Yun yung conciliation proceedings. So, may remarks dito, conciliated sila. So, natapos sila doon sa pangkat ng tagapagkasundo. Ayan. So, quarterly ito. Sarado natin yan. At ito naman yung report natin sa violence against women and their children. So, dati, isang form lang yung BAUC, Ngayon kasi, hiniwalay na yan. Iba na yung form ng women, iba na yung children. Parehas lang sila. Alisin mo lang tong children. Tapos kung si children naman, alisin mo lang tong women. So, fourth quarter. Dati quarterly siyang sinasubmit. Ngayon ay monthly na siya sinasubmit. So, sa bawat pagtatapos ng buwan ay magsasubmit ka ng report sa violence against women at violence against children. So, kahit walang laman, basta magsasubmit ka ng report. Lalagyan mo lang ng remarks. So, dito, nakalagay dito, meron tayong kaso nung, dito sa report na to may nakalagay na physical abuse. Ayan. So, physical injury, yung kanyang specific na description. May nakalagay kasi dito, physical, economic, psychological, sexual. So, yun yung apat na abuse. Apat na nature of abuse. So, dito sa part na to naman yung description ng abuse. Halimbawa dito, acts of lasciviousness, sexual harassment, attempted rape. Papasok yan dun sa sexual abuse. Tapos yung murder naman, frustrated homicide, papasok yan doon sa physical abuse. Pati itong physical injury. Tapos yung threat naman, papasok yan sa psychological abuse. Tapos merong economic abuse. Ayan. So, ano ba yung naging action natin? Nirefer ba natin sa MSWDO, sa PNP, sinamahan ba natin magpagamot? Referred to medical treatment? Nirefer ba natin sa barangay justice? Nag-issue ba tayo ng barangay protection order? So, nakalagay yan dyan. Yung BAUC kasi hindi naman dapat talaga immediate sa barangay. Pero may mga kaso na gumagawa sila ng agreement sa barangay kasi nga, yung mga hindi naman mabigat na kaso katulad ng paghabol ng sustento, gusto lang nilang mag-usap sa barangay. Ayaw na nila makarating sa MSWDO or sa PNP. So, naggagawa sila ng kasulatan sa barangay. So, kaya meron pa ding option dito na refer to barangay justice. Ayan. So, may remarks sa dulo. So, magsasubmit tayo nan kay DILG at kay DSWD. So, dalawa yung sasubmitan natin. So, dapat 3 copy kasi yung isang copy, yung receiving copy ay sa atin. Okay, so, sarado natin yan. Pagdating naman sa mga assessment, marami tayong assessment kay DILG. Kasi, taon-taon nag-assess si DILG ng functionality ng ating mga barangay-based institutions at ng statutory obligations ng barangay. So, itong papakita ko sa inyo, ito yung lahat ng folder na nilagyan ko ng means of verification. So, magpo-provide si DILG ng checklist. Wala kasi akong copy dito ngayon, ng checklist noong functionality nga ng barangay. So, doon sa checklist, yung laman ng checklist, ito na halos yun yung mga checklist. So, sa bawat item, halimbawa na lang sa compliance with the Barangay Full Disclosure Board, sa loob ng checklist na yun ay meron pang maliit na checklist kung nakalagay ba yung mga dokumento, yung 8 dokumento. So, nakalagay pa yun doon. So, mapapatunayan mo lang na totoo yung chinek mo doon sa checklist kung meron kang means of verification, yung proof na totoo yun. So, dito sa folder na to, nilalagay ko dyan sa loob niyan yung mga documents na nakapost doon sa Barangay Full Disclosure Board. Lahat yun dapat signed, lahat ng documents signed. Yung mga executive order, yung picture nung actual na posting nung document, So, lahat yan na mayroong mga means of verification. Halimbawa na lang dito sa Peace and Order Committee, yung mga pictures ng mga activities natin. So, lahat yan, yung mga meeting, kung may meeting yung Barangay Development Council, kailangan merong attendance, merong minutes, So, lahat meron ka dapat proof. So, dati, nagsasubmit ako kay DILG. Noong hard copy,
na napakakapal. So, ang ginawa ko ngayon, tinanong ko siya kung pwede akong mag-submit ng soft copy. Sabi niya naman sa akin, for as long na nandun yung mga signatures. So, ang ginawa ko ay pinag-i-scan ko na lang lahat ng mga executive order resolution, ordinances, yung mga attendances, yung kung may payroll man dyan. So, lahat yan pinag-i-scan ko at nilagay ko sa folder na ito para pagbigay ko sa kanya ng report ay nakalagay lang sa USB. So, yun yung mga assessment na ginagawa ni DILG sa atin. So, marami pa akong mga trabaho, marami pa tayong mga trabaho na kung iisa-isahin natin ay aabutin tayo ng isang araw. So, sa ngayon ay yun na muna. No? Yun yung basic na mga kinukumplay natin kay DILG. So, sana ay nakapagbigay ako ng kaunting kaalaman sa inyo. Kung meron man tayong mga katanungan, pakitanong na lang sa comment section. Sisikapin kong sagutin sa abot ng aking makakaya. Ano po. At God bless sa lahat ng mga bagong appoint na barangay officials. Ano po. Maraming salamat. Astig na sek.